Magkape muna tayo dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kaligtasan. Isang kwento ng pag-asa, sakripisyo at mga taong handang ibuwis ang sariling buhay para iligtas ang iba. Kaya bago maubos ang iyong kape, samahan mo ko. Ito ang kwento, nagkaisa ang buong mundo. The Thai Cave Rescue. 12 kayong magkakaibigan, masaya, nagbibiruan, pagkatapos lang ng soccer practice ay nagkayayaan dahil ang inyong isang kasamahan ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. Kaya napagdesisyonan ninyong mamasyal sa isang kuweba. Simple lang ang plano, papasok, mag-explore ng kaunti, tapos uuwi. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang bumulim ang langit. Pumuhos ang napakalakas na ulan. At ang daan palabas ay tuluyang nilamon ng rumaragasang tubig. Hindi ninyo alam na aabutin kayo ng 18 days bago muling makakita ng liwanag. Ito ang kape, kain at kwento. Sa bawat higop ng kape ay may isang kwentong hindi mo malilimutan. Sa simula ng bangungot, June 23, 2018, sa Chiang Rai, Thailand, 12 batang manlalaro ng Wild Boars football team ang sumama sa kanilang assistant coach na si Eka Paul. Hindi ito kakaibang lakad. Pamilyar na sila sa Tam Luang Cave. Marami na sa kanila ang nakapasok doon noon. Habang papasok sila, iniwan nila ang kanilang mga bisikleta sa labas. Walang nakaisip na iyon na pala ang magiging unang palatandaan na may mangyayaring masama. Habang lumalalim sila sa kuweba, mas lalong lumalakas ang ulan sa labas. At nang subukan nilang bumalik, huli na ang lahat. Ang tubig ay parang isang higanteng pader na humarang sa kanila lalabasan. Sa loob ng ilang minuto, ang simpleng adventure ay naging laban para sa buhay. Ikasyam na araw ng katahimikan. Sa labas, nag-iiyakan ng mga magulang. Sa loob, tahimik ang mga bata. Wala silang cellphone, walang pagkain, walang ilaw, tanging malamig na bato at dilim. Pero, may isang taong hindi magpapanik. Ang kanilang coach. Sa halip na magpakain sa takot, tinuruan niya ang mga bata na huminga ng dahan-dahan, magmilay, magtipid ng lakas at maniwalang may darating na tulong. Minsan, ang pinakamahalagang bagay na maibibigay ng isang leader ay hindi sagot, kundi pag-asa. Ang himala sa kadiliman. May ikasyam na araw, habang halos nawawalan na ng pag-asa ang marami, may 2 ilaw na unti-unting lumapit. Mga British cave divers, mga tinatanglawan nila ang isang mataas na bahagi ng kuweba. May mga matang tumingin pabalik, mga batang payat, nanginginig, pero buhay. How many of you? Tahimik na sumagot ang isang bata. 13. Sa isang salitang iyon, napaluha ang buong mundo. Hindi pa tapos ang laban, pero may pag-asa na. Isang misyong halos imposible. Ngayon, alam na nilang buhay ang mga bata, pero paano sila ilalabas? Hindi marunong mag-cave dive ang mga bata. Napakakitid ng mga lagusan. May mga bahagi ng kuweba na halos hindi magkasya ang isang diver. Isang maling galaw lang, maaaring ikapahamak ng lahat. Pero walang umatras. Mahigit 1,000 tao mula sa iba't ibang bansa ang nagtulungan. Divers, doktor, engineer, sundalo, volunteer, lahat sila may isang misyon. Maiuwi ng buhay ang 13 taong naghihintay sa dilim. Ito ang rutang kailangan nilang daanan para makalabas ng buhay. Mula sa kanilang kinaroroonan, halos 1 kilometro ang lalakbayin nila sa loob ng madilim at binahang kuweba. Sa bawat metro ng paglangoy, nakaabang ang panganib. At sa pinakakitid na bahagi ng lagusan, meron lamang humigit kumulang 38 cm ng espasyo. Sapat lamang para makalusot ang isang diver. Isang maling galaw, maaaring maging katapusan ng lahat. Aning hindi na naiuwi. Habang naghahatid ng oxygen tanks, dating Thai Navy SEAL na si Saman Kunan ay nawalan ng malay sa ilalim ng tubig. Hindi na siya nakaahon ng buhay. Hindi niya kilala ang mga batang iniluligtas niya. Pero, pinili pa rin niyang ipagsapalaran ng lahat dahil minsan, ang tunay na bayani ay hindi naghihintay ng kapalit. Ang muling nakakita ng liwanag. Isa-isang inilabas ang bawat bata, oras ang bawat laban, bawat paghinga, bawat metro ay mahalaga. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay ng lahat, ligtas. Lahat ng 12 bata, ligtas ang kanilang coach, nagiyawan ng mga rescuer, napaiyak ang mga magulang. At sa unang pagkakataon,
Matapos ang 18 araw, muling nasilayan ng mga bata ang liwanag ng araw. May mga panahon sa buhay na para tayong nakakulong sa sarili nating kuweba. Madilim, tahimik, at parang wala ng pag-asa mapalabas. Pero, ang kwentong ito ang nagpapaalala sa atin na kahit gaano kalalim ang dilim, hindi kailanman nawawala ang pag-asa. Minsan, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin at walang masama ron dahil ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa pagtayo mag-isa. Nasusukat din ito sa pagtanggap ng tulong at sa pagtutulungan. Habang iniinom mo ang huling higit ng iyong kape, tandaan mo, may mga laban sa buhay na hindi natin kayang harapin ng mag-isa. Ngunit, kapag may pag-asa, may tapang, at may mga taong handang umalalay, kahit ang pinakamadilim na kuweba ay may daan palabas. Ako si Jen, at ito ang Kape Kain Kwento. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod nating kwentuhan.